Aswang! Manda kayo! Nasa paligid lang ang aswang! Galing sa loob ang tunog. Nasa loob ng malaking bahay. Ay, Rosana! Ikaw ba ang pumatay kay Mang Teryo? At ikaw din ba ang umakyat sa bubong ni Aling Minda? Hindi ba tao ka rin? Paano mong nagawang mag-anyong aso? Pero wag niyo kong sisisihin kapag dumating ang araw na mapatunayan kong tama ang aking sinasabi at binabalaan ko kayo! Sa isang tahimik at mapayapang nayon sa probinsya kung saan ang mga makalumang paniniwala ay naisasantabi na dahil ika nga sa pagbabago ng panahon ay unti-unti na ring nalilimot ang mga makalumang tradisyon, maging ang mga matatanda sa nayon natututunang yakapin ang bagong estilo ng kultura at paniniwala. Kampante na ang bawat galaw at mga desisyon ng mga taga-nayon. Malakas ang paniniwala na mapananatiling tahimik at mapayapa ang kanilang lugar. Rosana, narinig mo ba? May sayawang kinalitong mamaya. Pupunta tayo, di ba? Tingnan mo sila, oh. Magpapaalam muna ako kay Inang. Alam mo naman yun. Wag na. Kasama mo ako. Susundin kita sa inyo para hindi makatanggi si Aling Rosa. Ano bang meron at may sayawan? Darating na raw kasi yung amo ni Lito galing syudad. Dito raw magbabakasyon sa probinsya. Pa-welcome party sa amo niya? Hindi. Advance celebration dahil magkakatrabaho na siya. Ano? Malaki ang sweldo niya, Rosana. Akalain mo, 5,000 isang buwan. Ang swerte ni Lito, ano? Sa dami ng binata dito sa atin na naghahanap ng mapagkakakitaan, si Lito pa naduling. Emily? Ay, pasensya na. Sa totoo lang naman ang sinasabi ko eh. Kung sino pang may kapansanan, yun pa ang binibiyayaan. Tandaan mo yan. Opo. O ano, sermon pa o susunduin kita mamayang gabi sa inyo? Kung papayag si Inang, sasama ako. Pero kung hindi, pasensya na rin sa'yo. Si Rosana ay may kahali-hali ng ganda, isang masunurin at mabait na anak. Mahigpit ang kanyang ina, ngunit dahil kampante ito sa mga taong nakapaligid, hinahayaan niya na lamang mag-enjoy si Rosana sa kabataan nito. Normal na sa isang nayon ang may sayawan, isang kasiyahan na ikinatutuwa naman ng lahat. Rosana, tayo naman ang sasayaw. Hinihingal ka na at pawisan. Hindi ka pa rin napapagod? Hindi, may reserba pa akong lakas para maisayaw ka. Alam mo naman, kanina pa nagbubulong-bulungan mga binata rito eh. Gusto kang isayaw. Salamat at pinaunlakan mo ako. Sa iyong kasiyahang Tolito, congrats ha! Galingan mong trabaho mo. Natutuwa kami dahil ikaw ang napiling maging kasambahay ng isang dayuhan dito sa lugar natin. Oo nga eh. Ang swerte ko nga eh. Nakauwi na ba ang ate mo galing Maynila? Di ba siya yung nagrekomenda sa'yo sa dayuhan? Ha? Hindi po eh. Pinagbawalan daw kasi siyang umuwi dito sa probinsya. Bakit? Hindi naman ako lamang dahilan eh. Pero ang mahalaga, natanggap na ako dahil sa kanyang rekomendasyon. Kailan bang simula ng trabaho mo? Nihintay ko nga lang dumating yung dayuhan. Agad ako magsisimula. Oh, anong nangyari? Ba't itinigil yung tugtog? Nakita niyo ba yun? Isang mahaba at magarang itim na kotse ang dumaan. Sino kaya ang sakay nun? Hindi ko nakita eh. Lagpas na nung lumingon ako. Bakit kaya natigilan? Anong masama kung may dumaan mang sasakyan? Tumayo ang balihibo ko. Tingnan mo oh. Paano? Para kasing karo ng patay ang itsura ng sasakyan. Paano hindi ka matatakot? Karo ng patay yung nakita mo. Walang taga rito sa atin na may kotse. Alam mo, lahat ng kotse, patay ang sakay. Oo nga naman, Emily. Iba-iba ang itsura ng kotse. At malamang, kung sino man ang sakay nun, isang bigatin. At sa ganitong oras pa talaga dumaan dito? Hindi kaya ang sakay nun ay yung dayuhan na hinihintay mo, Lito?
Oo nga no. So ibig sabihin ito, bukas ay magsisimula na ako. Mga kaibigan, dumating na ang dayuhang hinihintay ko. Ang aking magiging amo. Bukas magsisimula na ako. Tuloy ang sayawan! Gabi nang dumating ang dayuhan na kanilang hinihintay. Sakay ng isang mahaba at itim na sasakyan ang dumaan sa makitid na daan. Ramdam ng mga taong nakamasid na tila kakaiba ang pangyayari sa kanila. Hindi lahat ay natutuwa sa pagdating ng dayuhan. Ang iba, hinusgahan ito base sa pagdating sa kalaliman ng gabi. Nag-antanda pa ang mga taong nakakita ng kakaibang sasakyang paparating. Nakatingin at nagmamasid ang mga mapag-usisang mga mata. Kahit na dapat abala sila sa mga bagay na kailangan gawin sa kanilang buhay, ngunit para kay Lito at sa pamilya nila, ito ay isang hudyat ng magandang buhay para sa kanila. Kinabukasan, lumagitnit ang pintuan sa pagbukas nito. Pambihira naman oo. Nakakatakot naman ang pintuan na to. Parang yung napapanood ko sa pelikula. Katatakot. Masok ka na. Magandang umaga po. Ikaw ang nirekomenda ni Lisa, di ba? Ako nga po. Ano pangalan mo? Lito sir. Lito pang pangalan ko. Anong alam mo sa gawaing bahay? Lahat po sir. Marunong po ako magluto. Magaling po ako maglinis ng bahay. At higit po sa lahat. Yun lang ang kaya mong gawin? Ang ipagluto ako? Ipagluto kayo. Ako na din po ang maglilinis ng buong bahay. Kayang-kaya ko po yun sir. Dala ko na po ang mga gamit ko. Kaya kaya ko po magpuyat. At gumising ng umaga. Hindi ka titira dito? Oo. Kung yun po ang gusto ninyo, aagahan ko na lang po ang pagpunta rito. Umaga kang pupunta rito. Magluluto ka ng isahan lang. Kasama na doon ang pananghalian at hapunan. Oo? Nako? Kakain ho kayo ng malamig, sir? Ayos lang naman ho sa akin ang... Makinig ka. Sundin mo ang anumang sasabihin ko. Huwag mo kong pangungunahan. Opo, sir. Patawad po. Sa buong araw na ito, linisin mo ang buong bahay. Pero bago sumapit ang alas 5, umuwi ka na. Opo. Simulan mo na. Dominante pala itong amo ko. Ay, hindi na nga nagpakilala. Kahit man lang sana sabihin ang kanyang pangalan. Pero magaan naman ang trabaho. Isang buwan may 5,000 kagad ako. Kayang-kaya. Determinado si Lito na gawin ang ipinag-utos ng kanyang amo. Umaasa siyang masusuklian ng dayuhan na ng katumbas na haliga ang husay niya sa paglilingkod. Ang pinagtataka lamang nito kung bakit hindi niya ito nakita. Tinig lamang nito ang kanyang narinig. Subalit nais siya magkaroon ng maayos na trabaho. Isinantabi niya lamang muna ang isipin yun, katulad ng utos ng kanyang amo. Nagluto ito sa buong araw at naglinis sa loob ng bahay. Gayon na lamang ang pagtataka ng lalaki. Hindi niya malang ito nakitang lumabas ng bahay o magpakita lamang sa kanya. Tuloy ang kanyang gawain hanggang sa makauwi na ang binata. Hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang kakaibang ugali ng dayuhan. Hanggang sa... Lito! Ano ka ba naman? Nakakagulit ka naman, Emily. Nagulat ka? Oo. Kanina ka pa namin tinatawag ni Rosana. Hindi mo kami nakita? Halos magkasabay lang tayong maglakad. Pero walang ekspresyon niyang mukha mo. Sobrang lalim naman ang iniisip mo dahil hindi mo kami napansin. Pasensya na, Emily ha, Rosana. Di ba unang araw mo ngayon sa trabaho? Pagod na pagod ka siguro, no, Lito? Medyo pero hindi yun ang dahilan eh. Ano't bit-bit mo ang mga gamit mo? Unang araw mo pa lang,
Pinalayas ka na? Anong nangyari? Hindi. Pupunta ako doon para magluto tapos maglilinis. Tapos bago mag-alas 5, uwi na ako. Wow! Pangmayaman ang trabaho mong yan, Lito. Ang swerte mo. Anong pangalan ng amo mo? Ay, ilang taon na? Babae ba o lalaki? Matanda ba o bata? Yayain mo namang makihalubilo dito sa atin. Hindi ko alam eh. Anong hindi mo alam? Grabe naman. Nagtrabaho ka na buong maghapon doon tapos hindi mo man lang maitanong ang pangalan niya. May mayayain siguro yun. Malamang lalaki siya. Kasi lalaki yung boses. May edad lang sa atin ng konti. Sa boses niya, ewan, hindi ko nakita eh. Paano kayo nag-usap kung hindi mo siya nakikita? Boses lang yung narinig ko. Ha? May ganun? Baka umiiwas lang. Baka isipin may dala kang mikrobyo para di siya mahawaan. Kaya hindi kanya kinausap ng harapan at boses niya lang narinig mo. Ano bang pangalan niya? Hindi niya sinabi kaya hindi ko alam. Mahiyain nga siya. Malamang, kailangan lang niya na makakausap. Bukas dito, sasama kami sa iyo ha. Kung ayaw niya makipagkilala, pues, kami ang makikipagkilala sa kanya. Dala ng kapusukan at curiosity, nagpa siya ang magkaibigan na dumayo mismo sa lugar ng dayuhan. Nais nilang makipagkaibigan sa dayuhang nasabi para makilala ito ng lubusan, para malaman na rin ang misteryo na meron sa lalaking yun. Kung bakit sa unang araw pa lang ng pagkikita ni Lito, hindi na ito nagpakita sa kanya ng harapan. Bagay na lalong nagpaigting ng pagnanais ng dalawang babae na makilala ang dayuhan. Samantala, sa kalagitnaan ng gabi, mapapansin ng mga taga-nayon ang dati nilang tahimik na lugar. Mangyayari ang isang Panginoon ko, Ano po yun, Inang? Nakakatakot naman ang alulong ng asong yun. sa buong buhay ko, ngayon ko lang narinig ang pag-alulong ng mga aso dito sa lugar natin. Oo nga po eh. Pero, ano po bang ibig sabihin ng alulong na yun, Inang? Kwento ng mga matatanda noon dito sa atin. Kapag may umalulong daw na aso, kung di may inaaswag na may sakit, buntis na inaaswang. Ay, Panginoon ko, wala na ba sana? Wala naman po talaga, Inang. Bakit po kayo namumutla? Ang mabuti pa ho ay... Oy, Rosada! Ay, saan ka pupunta? Huwag mo akong iwan dito! Hindi naman ho kalayuan yung aso dito sa atin, Inay. Sasawayin ko lang po. Hindi. Malalim na ang gabi. Oo nga po eh. Itsa ko naman pong nasa kubo naman yung mga manginginom ng tuba. Sandali lang naman po ako, Inang. Bumalik ka kaagad ha, Rosada. Sandali ka lang. Kung manong ipagpabukas mo na lang yan, hindi naman yan mahalaga. Basta babalik na lang po ako, Nang. Promise. Diyan na ho kayo. walang pag-aalinlangan at walang takot na binagtas ni Rosana ang kalaliman ng gabi. Pinipilit paniwalain ang sarili na may gising pa na matandang manginginom sa kubo. Ngunit nang marating niya ito, isang nakakikilabot na katahimikan ang bumalot sa paligid. Wala ni isa mang tao ang naruroon. Kumabog ang kanyang dibdib. Bigla na lamang lumamig ang hangin na tila ba may bumubulong sa kanyang pandama na may kakaiba sa gabi na yun. Sa kanyang paglingon, napagtanto niyang wala namang gising. Wala namang ingay maliban sa may hinang kaluskos ng dahon at malayong alulong ng aso. Isang nakakikilabot na pakiramdam ang gumapang sa kanyang katawan, lalo pat sa harapan niya nakatayo ang isang malaking aso. Isang dambuhalang nilalang na hindi niya pa kailanman nakita sa buong buhay niya. Nakagilid lamang ang matalim nitong mata. Mapupula at nanlilisik sa dilim, hindi ito gumagalaw. Ngunit dama niya ang bigat ng titig nito na nakatuon sa kanya.
sa kanyang pagkakatitig, nagkaroon ng kakaibang pakiramdam. Hindi ito ordinaryong hayop para sa kanya. Para bang may malay, para bang may isip, at may nais iparating sa kanya. Sa isang igla pa, lumalim ang alulong ng aso sa paligid na tila ba babala o pagtugon sa presensya ng misteryong nilalang na nasa harapan niya. Shoo! 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 Ay, ang laki mong aso ah. Ngayon lang kita nakita dito. Sino may-ari sa'yo? Huwag mo akong kakagatin ha. Ako si Rosana. Kung sino man ang nagmamay-ari sa'yo, kilala niya ako. Kasi iisang pamilya lang tayo dito, di ba? Oh, titig na titig ka sa akin. Kilala mo na ba ako ngayon? Nasaan ang mga kasama mong aso? Kayo ba yung mga umaalulong kanina? Magsitulog na kayo. Huwag kayong maingay. Kasi lahat ng matatanda dito sa lugar natin, nagpapahinga na. Katulad ng inang ko. At dahil sa alulong niyong yan, natatakot siya. Kaya sige na, shoo, shoo, uwi na, uwi na. Ay, ibang klaseng asong to ah. Sobra kong makatitig. Iba ang kulay ng mga mata. At parang may isip. Hindi siya tumititig sa akin. At hindi siya natitinag sa kinatatayuan niya. Naku, baka sakmalin ako nito. Shoo! Aso! Shoo, shoo! Alis na! Alis na! Ah, naku, Diyos ko! Diyos ko! Nang! Inang! Ha? Sumigaw lang ako tapos bigla siyang umalis. Parang may isip ang asong yun ah. Kaninong aso kaya yun? Kumalat sa buong nayon ang ingay ng aso ng gabi na yun. Iba-iba ang komento. Ngunit pangamba ang umiiral sa karamihan. Sa pantahan ng ilan, may elemento daw na nakita ang mga aso, kaya nagsitahulan ang mga ito. Ngunit mas marami ang naniniwala na nagkataon lamang ang nangyari ng gabing yun. Dahil dito, itinuloy na ng magkakaibigan ang kanilang napag-usapan na sumama ito kay Lito pagpasok nito sa trabaho. Grabe! Ang laki pala talaga ng bahay na ito, ano? May kalumaan nga lang. Ilang dekada na kasi itong inabando na. Sus, paano mo alam? Di pa yata tayo ipinanganak, nandito na ang bahay na to. Kwento sa akin ng lolo ko. Dati raw may nakatira dito, pero mula nang lumuwas ng Maynila, hindi na bumalik. At noong panahon, punong-puno daw ng mga tanim na bulaklak dito sa garden. Ngayon wala na. Tingnan mo oh, lantan ng lahat ng mga halaman. Abandonado nga eh. Alam mo, kung sa panahon ngayon uso pa ang aswang, iisipin ko na dito nakatira ang aswang. Uy, huwag kang maingay. Mukhang tulog pa yung amo ko. Ay, ganon? Paano namin siya makikilala? Anong oras na? Kung gising na siya, edi sana may narinig na akong kaluskos. Umalis na tayo, Emily. Ano? Kararating lang natin, aalis na kaagad. Kaya nga tayo nandito. Kasi kikilalanin natin ang amo ni Lito. Pero kung tulog pa, makakaistorbo lang tayo. Magtatagal ba siya dito, Lito? Hindi ko alam. Pati nga yung pangalan niya, hindi ko alam eh. Bumawi na lang tayo sa ibang araw, Emily. Halika na. Ayoko. Hindi ako aalis hanggat hindi ko siya nakikilala. O sige. Bahala na nga sa'yo si Lito. Aalis na lang ako. Bahala ka dyan. Magsisimula na akong gawin ang trabaho ko rito. Ay naku, sige na nga. May samantika pa lang kung matulog yung amo mo eh. Lito, pasensya na sa storbo ha. Sige na.
Magtrabaho ka na. Baka mapagalitan ka pa ng amo mo. Aalis na kami. Sige. Mas maaga pala ako makakauwi ngayon. Wala namang lilinisan. Katulad pa rin nung naiwan ko kahapon. Sobrang tahimik. Tulog pa rin kaya si Amo hanggang ngayon? Lito? Amo, sir, pasensya na po. Medyo magugulatin po kasi ako ng konti eh. Gising na po pala kayo. Sayang, nakalis na sina Rosana at Emily. Huwag mo kong tawaging Amo. Ang pangalan ko ay Angelo. Sir Angelo. Ang gwapo wala nito Amo ko. Tigas ng katawan. At ang amo ng kanyang mukha. Pero ang kanyang mga mata. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? May problema ba sa mata ko? Naku, wala po Amo. Kakaiba lang po kasi yung mata ninyo. Tisoy na tisoy ho kayo. Pasensya na. Kung ngayon lang ako umarap sa'yo ng ganito. Marahil ay nagtataka ka. Opo, pero normal lang naman siguro sa mga dayuhan ng kagaya nyo. Siguro po, naiiya kayo, no sir? Mababait naman po ang mga tao rito. Lalo na po sa mga kasing edad ko. Wala po mananakit sa inyo dito. Palakaibigan po ang lahat ng mga taga rito sa amin. Tahimik ang lugar nyo. Maraming mga tao. Karamihan ay mga kabataan. Ang mga matatanda ay konti na lang. At ang mga bata. Opo, sir. Sobrang tahimik na nga po ang lugar namin. At lumabas pala kayo? Bakit mo nasabi yan? Sabi niyo maraming nakatira rito. Paano niyo malalaman na maraming tao rito? Maraming kabataan at matatanda kung kukunti ang mga bata. Ang sabi mo mababait ang mga tao rito. Lalo na ang mga kasing edad mo. Mga tao ang binanggit mo. Hindi ba't ibig sabihin nun, maraming naninirahan dito? Oo nga pala, sir. Ganun po. Nais kong ipasyal mo ko sa malawak na lugar na to. Yun ay kung hindi nakakabala sa'yo. Naku, hindi po, sir. Ibig ko pong sabihin, masaya po ako dahil kayo po mismo ang nagyaya sa akin na ipabasyal kayo sa lugar namin. Sige po, sir. Magbibihis lang ako. Opo, sir. Dito lang po ako. Hintayin ko lang po kayo. Mabait naman pala si Sir Angelo. Angelo. Bagay sa kanya yung pangalan na yun. Mukha siyang anghel. Pero talagang kakaiba ang kanyang mata eh. Malamlam pero parang may nakatagong sikreto. Hay! Namalas ni Angelo ang di matatawarang kagandahan ng paligid, ang malawak na kabundukan, ang lundiang kaparangan, at ang payapang nayon na tila malayo sa kaguluhan ng syudad. Ngunit hindi ang tanawin ang tunay na nagbibigay ng pagkahumaling sa kanya. Ang tunay niyang sadya, ang isang bagay na hindi malilimutan mula ng gabing yun. Ang babaeng muli niyang naalala ang tagpo. Ang saglit na pagtitigan nilang dalawa. Ang tila mahiwagang pag-uusap ng kanilang mga mata. Ang kanyang tinig, banayad na parang musika, na kahit katahimikan ng paligid, ay nananatiling umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kanyang kagandahan, mas matingkad pa sa liwanag ng buwan, at ang kanyang kaakit-akit na anyo, isang larawan na hindi mabura sa kanyang gunita. Hindi lang ang lugar ang nagbigay kay Angelo ng panibagong pag-asa, kundi ang babaeng hindi niya maipaliwanag ang dahilan, tila may hawak na isang bahagi ng kanyang puso. Isang pusong matagal niya nang inakalang hindi na muling magigising sa damdaming ito. Sinong kasama mo, Lito? Siya.
Siya ang babaeng nakita ko ng gabing yun. Rosana, halika! Papakilala ko sa'yo, amo ko! Siya ba? Si Sir Angelo. Sir Angelo, isa po sa mga kababata ko. Pinakamagandang babae dito sa probinsya namin. Si Rosana. Hello po. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Pasensya ka na, Rosana, ha? Sadyang mayayain lang ang amo ko. Rosana? Nagustuhan niyo po bang tanawin dito sa lugar namin? Oo. Nagugustuhan ko. Marami pa po kayong dapat makita, lalo na po yung pinakamataas na burol. Kung saan matatanaw ninyo ang buong syudad. Doon ko nga dadalhin si Sir Angelo pagkatapos namin dito eh. Nako, sigurado pong matutuwa kayo. Sige Lito mauna na ako. Hindi mo ba kami sasamahan puntaan ang burol na yun? Ha? Oo nga no. Siya nga naman, Rosana. Padigurado, wala ka namang gagawin sa oras na to. Samahan mo na kami ni Sir Angelo. Sige po. Sige ho, sasamahan ko ho kayo. Mabilis na nagkapalagayan ng loob sina Angelo at Rosana. Akala ni Rosana, ngayon pa lang niya nakilala ang binata. Ngunit para kay Angelo, ito ang matagal lang hinihintay na pagkakataon. Gusto niya muling makita at makilala ng lubusan ang dalagang minsan niyang nakasalubong. Bawat saglit na magkasama sila, lalong lumalalim ang kanilang ugnayan. Hindi man nila lubos maipaliwanag, may kung anong puwersang nagtulak sa kanila upang magpatuloy sa kanilang kwento. Isang kwentong tila magsisimula pa lamang. Ano? Nakilala mo na ang amo ni Lito? Saan? Kailan? Kahapon. Saan ka ba kasi nagpupunta? Ay, bumaba kami ni nanay. Namili ng gulay. Ay, nakakainis naman, Rosana. Uy, ano? Mabait ba? Ano itsura niya? Mabait, tsaka may pangalan na siya. Angelo. Angelo ang pangalan niya, Emily. At oo, ang bait niya. Ang amo pa ng kanyang mukha. Parang isang anghel. Hoy, gising! Sus, wala ka pa sa alapaap, no? Makapagising bumagsak ka, lagapak ka sa lupa. Totoo nga, para siyang isang anghel. Ayaw mong maniwala? Maniniwala kapag nakaharap niya na si Sir Angelo. Malaanghel? Kung gano'n, gwapo siya. Ay, dapat makilala ko siya. Nauna niya nang nakilala si Rosana. Ang lagkit nga kung makatitig eh. Alo, hindi no? Ooh. Hindi nga, naku naman ito oh. Sadyang ano lang, kapag tumitig siya sa mga mata mo, talagang diretso, talagang basta yun na. Hoy, sa'yo lang no. Hindi naman siya tumititig sa akin kapag kinakausap ko. Ang dumi ng isip mo, Lito, ha? Sinasabi mong may gusto kay Rosana ang amo mo? Unang pagkakakilala nila yon, no? Baka sa akin siya magkagusto kapag nakilala niya ako. Pag ikaw bumagsak sa lupa, lalong pipisak yung ilong mo. Ay grabe, sobra ka naman Lito kay Emily. Pagtawanin niyo ako, ha? Basta, magkakagusto siya sa akin. Darating ang araw, sa malaking bahay na yun ako titira. Ako ang magiging reyna ng malaking bahay na yun. Sabagay, libre lang mangarap. Ikaw talaga Lito. Oy, bakit naman hindi? Bakit? Nakakalimutan mo ba? Huwag mong ginaganyan-ganyan si Emily Kung nun nga nagkagusto ka dati sa kanya, di ba? Yung pa kayang dayuhan na yun? Tama. At kapag nangyari yun, huyo ka sa akin, Lito. Huyo ka sa akin! Hindi maamin ni Rosana sa kanyang mga kaibigan ang tunay niyang nararamdaman kay Angelo. Sa kabila ng lahat, may kung anong mapang-akit sa binata na hindi niya kayang ipaliwanag. Labis siyang humahanga rito sa tikas ng kanyang tindig, sa lalim ng kanyang mga mata at sa misteryosong aurang bumabalot sa kanya. Ngunit
kasabay ng paghanga ang hindi maalis-alis na pag-aalinlangan. Sino ba talaga si Angelo? Bakit tila may mga bagay na hindi ito maamin? At bang lihim ang bumabalot sa pagkatao ng lalaki? Sa bawat saglit ng pag-iisa, lalong tahimik ang gabi. Hindi mawala sa kanyang isipan ang binata hanggang sa kanyang pagtulog. Ang kanyang panaginip, puno ng kanyang mga larawan. Ang mga titig nitong tila gustong may iparating. Ang tinig nitong umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Ang kanyang puso, isang hindi maitatagong kaba pagkat hindi niya alam ang nararamdaman niya'y pag-ibig o isang babala. May dinaramdam ka ba, Rosana? Ho? Naku, wala ho, Inang. Gayon lang kita napansing nagkakaganyan. Ho? Ano ho bang napansin niyo, Inang? Hindi ka mapakalig dyan sa iniigaan mo. Abay ko'y nasisikipang ka dyan sa papag. Ilatag mo yung banig sa sahig. Doon ka mahiga. Nako, hindi ho, Inang. Naaalinsanganan lang po ako. Ay, nako. Pilitin mong makatulog. Lalabas lang po ako. Sandali lang po ako, Inang. Magpapahangin lang po. Eto ang pabaypay. May langaning oras na. Ito talaga si nanay, oh. Ano ho bang meron sa labas? Sandali lang naman po ako, Inang. Baka ho, antukin ako kapag nahipan po ako ng sariwang hangin. Abay, huwag ka na magdahilan pa, Rosana. Alam mo bang pagkatapos ng nangyari ng gabing yon, na pagkasundoan ng mga matatanda na maging alerto tayong lahat. Alerto saan naman, Inang? Sa kakaibang nangyari dito sa lugar natin. Totoo, Rosana, dahil hindi normal ang nangyari. May ibig sabihin ang sabay-sabay na pag-alulong ng mga asong yon. Hindi maganda yon. Nagbabadya ng masamang pagtingin. Ay, si Inang na naman, oh. Ayun tuloy. Nakakaramdam na naman ako ng takot. Kaya mula ngayon, Rosana, huwag kang lalabas ng bahay kapag madilim na. Mabuti na yung nagpapasiguro kesa may mangyaring hindi maganda. Humiga ka na dyan. Pilitin mong makatulog. Sige po. Ay, paano ba ako makakatulog nito? Hindi maalis sa isip kong lalaking yun. Ano bang meron sa kanya? Bakit ba ako nagkakaganito? Sa unang pagkakataon, hindi mapakali ang isip at puso ni Rosana. Wala siyang karanasan sa pag-ibig, kaya hindi niya maipaliwanag ang bumabalot na kaba at pananabik na kanyang nararamdaman. Paulit-ulit niyang naiisip ang bawat titig, ang bawat salita at ang bawat kilos ni Angelo. Kung bakit tila hindi siya makalaya sa presensya nito kahit wala naman ito sa kanyang tabi. Dahil magulo ang isip, hindi na siya nakatulog. Pabalik-balik lang siya at napapabuntong hininga. Pilit na kinakalma ang pusong walang patid ang pagdadalawang isip. Hanggang dumating ang umaga. Sa kanyang pagising, dama niya ang bigat ng kanyang ulo. Tila ba bumabawi ang katawan niya sa puyat at pagod na kanyang pag-iisip. Ngunit bago niya muling maisipan ang lahat, isang nakabibinging sigaw ang pumunit ng katahimikan ng umaga. Malakas at puno ng takot, may bahid ng galit. Isang sigaw ang nagpagulantang sa buong nayon. Sa isang iglap, nawala ang kanyang iniisip tungkol kay Angelo. Napalitan ng kaba dahil alam niyang may isang hindi pangkaraniwang pangyayari ang naganap. Maniwala kayo. May nakapasok na aswang dito sa atin. Humanda kayong lahat. Iisa-isay tayong lahat. Papatayin niya ang mga musmos. At ang mga matatandang may karamdaman ay uubusin niya tayong lahat. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Tinatakot mo ang mga bata. Walang aswang. Kita-kita ng aking dalawang mga mata. Kilala niyo ko. Hindi ako nagsisinungaling na tao. Hindi talaga. Hindi ako mapag-imbento ng kwento.
Maniwala kayo sa akin. O sige ga, kung totoo nakakita ka ng aswang, ay ano ang kanyang itsura? Marami siyang anyo. Hindi ko alam kung ano ang kanyang totoong itsura. Ngunit nakita ko nung papalapit na siya. Nakita ko yung pagpapalit niya ng anyo. Totoo kaya yun? Diyos ko, may aswang pala dito. Ay, naku po, nakakatakot naman. Oo. Mang Teryo, isa po kayo sa nagpamulat sa aming isipan na hindi po totoo ang aswang. Lalo na po sa panahon ngayon. Alam ko, Rosana. At nagsisisi ako ngayon nang sinabi ko yon. Dahil totoo ang aswang. Paano mong mapapatunayan, ha, Teryo? Nakarinig ako ng kalusko sa ilalim na bahay namin. May tunog kaming narinig mula sa isang baboy ramo. Buong ingat akong dumaan sa likuran. Bit-bit ang aking flashlight. Kitang-kita ko isang baboy ramo na naging isang napakalaking aso na mula ang mga mata. Isang aswang ang nakita ko. Hindi ako maaari magkamali. Ay, totoo kaya yun? Ay, may nakita si Teryong aswang. Ay, naku po, Panginoon. Sino? Sino sa palagay nyo? Tahimik tayong namumuhay sa lugar na ito. Tapos, may isang dayuhang dumating. Oh, Teryo, epekto yan ng gabi-gabi mo pag-inom ng tuba. Ayaw niyong maniwala sa akin. Hindi kaya... Ewan, hindi ba kayo nagtataka? Mula lang dumating ang dayuhang yan dito. Isang gabi, nagsialulungan ang mga aso. Nakita niyo bang nakihalubilo siya sa mga taga rito? Hindi ba hindi? Nabibintang ka ng walang pruweba, Teryo. Isang baboy ramo ang nakita mo na nag-agyong malaking aso. Eh, marahil nga ay tama ka. Ngunit nakita mo ba ang dayuhan na yon na nagkatawang baboy ramo? O kaya isang napakalaking aso? Ha? Ay, kaugalian na natin na sino man ang mapadpad sa lugar na ito. Igagalang natin ang hinahanap nilang katahimikan upang igalang din nilang lugar na ito. At ang mga maninirahan dito, huwag tayong mambintang ng basta-basta. Tama naman, oo. Tama. Oo. Sada nga. Tama ka, Rosa, sa mga sinasabi mo. Sada nga. Nagkakamali lang ako ng aking iniisip. Pero wag niyo kong sisisihin kapag dumating ang araw na mapatunayan kong tama ang aking sinasabi at binabalaan ko kayo. Kumalat sa buong nayon ang sinabi ni Teryo. Simula noon, naging maingat na ang lahat. Takot ang mga tao. Pero wala ni isa man ang gustong harapin ang dayuhang lalaki. Mas pinili nilang manood mula sa malayo at maghintay na lamang kung ano ang mangyayari. Pati ba naman kayo naniniwala na may aswang? Hindi ba yung aswang nangangain ng tao? Nang lalapa ng mga hayop, lumilipad. At nag-iiba-iba ng anyo. Kaya nitong gayahin ang lahat ng uri ng hayop, di ba? Naniniwala kayo na ang amo ko aswang? Mahigit na siyang 2 linggo dito. At mahigit na rin kayong 2 linggong magkasama maghapon. Ano ba sa tingin mo, Lito? Halos hindi makabasag ng pinggan ang amo ko. Tapos, pagbibintangan ni Mang Teryo na aswang? Ipakilala niyo kasi sa akin. Ako ang magsasabi kung aswang siya o hindi. Eh di mas mabuti pa, Emily. Sumama ka na lang kay Lito para makilala mo yung amo niya. Bakit ako lang? Sumama ka rin, Rosana. Kung magkaibigan na kayo, di ikaw ang magpakilala sa akin. Tsaka kapag nakita mo ang amo ko, Emily, baka ikaw pa ang aaswang sa kanya. Unti-unting natutunan ni Angelo kung paano makihalubelo sa mga taga-probinsya. Isang bagay na hindi magagawa niya noon bago niya makilala ang babaeng nagbigay ng kulay sa kanyang mundo. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging madali sa kanya ang makisama at makisalamuha na parabang
tahimik na buhay na matagal niya nang inaasam ay unti-unti nang nagkakatotoo. Buong akala niya, natagpuan niya na ang kapayapaang matagal niya nang hinahanap, ngunit ang hindi niya alam, ang katahimikang ito ay maaaring isang panaginip lamang. Ang anino na kanyang nakaraan, unti-unti nang lumalapit upang guluhin ang bago niyang mundo. Ikaw pala ang amo ni Lito? Hi! Kinagagalak kitang makilala. Ganon din ako sa iyo, Emily. Talaga? Dapat pala, unang araw mo palang dito sa lugar namin. Nagkakilala na tayo. Pasensya na. Nag-atubili kasi akong kilalanin ng mga tao rito. Hindi ko alam kung paano makikisama. Hindi mo kailangang makisama. Dahil kami ang gagawa nun sa'yo. Ang gwapo niya. Para siyang si Adonis. Ako ang makakapagsabi. Hindi siya aswang. Aswang? Oo, kasi naman si Mang Teryo, pinagsisigawan niya ang tungkol sa aswang. Sino ang aswang? Ikaw! Ha? Ang ibig kong sabihin, ikaw ang pinag-iisipan niyang aswang. Kasi naman, tamang-tama ang pagdating mo. Kung kailan ka dumating, tsaka naman dumating dito ang aswang. Uy, pero hindi ikaw yun ha. Malayong-malayo sa itsura mo ang itsurang aswang. Sa ganang lalaki mong yan? Ikaw, Rosana, naniniwala ka ba na isa akong aswang? Hindi. Salamat. Ako, Angelo. Hindi mo ba ako tatanungin kung naniniwala ba ako na aswang ka? Hindi na kailangan. Sa tono ng pananalita mo, buo na ang paniniwala mo na hindi ako aswang. Na hindi ako masamang tao, Emily. At dahil dyan, lubos ako nagpapasalamat sa'yo. Basta ikaw, Angelo. Mula ngayon na nagkakilala na tayo, patutunayan ko sa kanilang lahat na hindi ka aswang. Talaga? Paano? Magpakilala ka sa kanila. Ipakita mo sa kanila ang totoo mong pagkatao. Ha? Bumayag si Angelo na ipakita ang kanyang sarili sa lahat. Sa unang pagkakataon, humarap siya sa napakaraming tao. Hindi nagtatago ng kanyang anino sa pag-iisa. Ikinatuwa ni Rosana, isang hakbang patungo sa pagtanggap ng buong nayon sa binata. Habang lumilipas ang sandali, lalong lumalalim ang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan nila. Isang tahimik, ngunit matinding pagtinginan. Tila may lihim silang pagkakaunawaan na kahit wala namang salitang binibigas. Ado, Teryo, ano ba sasabi mo? Pagdududahan mo pa ba si Angelo na isa siyang aswang? Gayong siya na mismo nagtapat sa atin ng katotohanan na hindi siya aswang. Sa itsura ba naman ni Angelo? Ay, gwapo. Pagdududahan mo, Teryo? Ikaw, batanong kita. Bakit mo ba nasabing aswang si Angelo? Masama ang magduda sa kapwa. Maaari kang makulong. Oo nga po, tama yan. Kung kayo hindi kayo naniniwala na aswang si Angelo, bahala kayo. Basta ako, sigurado ako. Ang tanong nga, Mang Teryo, anong ebidensya niyo? May natuklasan ka bang kakaiba sa kinikilos ni Angelo? Meron. Ay, hindi mo na pwedeng direktang ituro kay Angelo ang nakita mong baboy rabo at malaking aso. Kung ayaw niyong maniwala sa akin, bahala kayo sa buhay niyo. Makaalis na nga dito. Oy, Teryo, huwag kang magagalit sa amin. At bakit ka aalis? Nandito ang bisita natin. Makipagdaupang palad ka muna. Hindi kaya ng aking kalooban na makipagdaupang palad sa taong may sikreto, Rosa. Alam mo yan. Diyan na kayo. Hoy! Mang Teryo! Mang Teryo! Hayaan mo na siya, Emily. Marahil ay ayaw labag niyang may dumadayo dito sa lugar natin. Mayaman at gwapo pa, Aling Rosa. Kilala ko si Teryo.
di ko malabad kung bakit siya nagkakaganon. Bakit? Hindi nakumbinsi ni Mang Teryo tungkol sa bagong saltang aswang. Tahimik, ngunit masama ang loob ng matanda dahil walang naniniwala sa kanya. Wala siyang pruebang mailabas sa taong kanyang itinuturo dahil kinagigiliwan ang mga dayuhan sa lugar na yun. Sinarili na lamang ng matanda ang aktong nangyaring nakita niya ang aswang nang nagbabago ito ng anyo. Doong isang linggo, kararating pa lamang niya. Nakita ko siya pagdating niya. Gabi noon, habang pauwi ako sa amin, may narinig akong ik-ik mula sa itaas. Alam ko naman na may ik-ik. May aswang at mismong aswang ang nakasalubong ko. At yan ay si... Oh, Panginoon ko. Paano nangyaring nasundan niya ako? Sinundan ako ng aswang. Hindi mo ako mabibiktima. Ilalantad ko muna ang pagkatao mo bago mo ako mapatay. Ilalantad kita. Naging pamilyar na mukha si Angelo sa buong nayon. Hindi na siya itinuring na isang estranghero, kundi isa ng bahagi ng kanilang maliit na nayon. Malaya na siyang nakikipag-usap, nakikisalamuha, at unti-unti nang nagiging malapit sa lahat. Lalo siyang naging malapit sa pamilya at matalik na kaibigan ni Rosana. Sa bawat araw na lumilipas, naging madali para sa kanya ang makisama at mas lumalim ang kanyang koneksyon sa dalagang nagbigay ng bagong liwanag sa kanyang buhay. Tingnan mo siya, Rosana, oh. Akala mo matagal na siyang naninirahan dito. Na matagal na siyang kilala ng mga taga rito. Kasundo niya lahat, lalo na ang mga bata. Oo nga. Gustong-gusto siya ng mga bata. Gustong-gusto ko rin siya. Umayos ka nga dyan, Emily. Baka marinig ka ni Angelo. Bakit ikaw? Hindi mo siya gusto? Emily? Emily, Rosana, aalis na ako. Salamat sa pag-isima sa akin. Nag-enjoy ako. Sa pagkain na inihanda ninyo, masyadong masarap. Masaya din ako dahil itinuring niyo akong bahagi ng pamilya niyo. Angelo, mamaya na. Hintayin mo munang maluto yung pinagmamalaking menu ng nanay ko. Masarap yun. Paborito ng buong nayon. Ang nanay ko ang pinakamasarap magluto dito. Talaga? Sige. Nakakaya naman kung tatanggihan. Iyon ang paborito ng lahat, di ba? Ano ba yun? Dinuguan! Naku, super sarap talaga yun. Ganun ba? Kaya lang... Pero hindi naman lahat kumakain ng dinuguan, di ba? Kung ayaw mo, hindi ka naman namin pipilitin. At kung gusto mo nang umuwi, sige na po, okay lang. Salamat at naunawaan mo ko. Okay lang, pero kailangan mo na ba talagang umuwi ka agad? Kasi maaga pa naman eh. Malapit na kasing dumilim. Umaga pa nga lang sa amin ang ganitong oras eh. Lalo na kapag kabilugan ng buwan. Magdamag na nag-uusap ang mga tao dito. Naglalaro ang mga bata. Magdamag? Hindi kayo natatakot? Wala namang dapat katakutan dito sa lugar namin. Maliban na lang kung totoo ang sinasabi ni Mang Teryo na may nakapasok na aswang dito sa aming nayon. Natatakot ka sa aswang, Rosana? Sino naman ang hindi? Ano ba ang aswang? May aswang bang hindi nangangain ng tao? Depende. Ha? Ano yon, Angelo? Wala. Wala, Rosana. Malapit ng dumilim. Aalis na ako. Salamat muli sa inyo. Angelo! Hoy! Kapag gusto mo ulit mamasyal ha, sabihan mo lang kami! Sasama kami ni Rosana! Pilit na namuhay ng normal si Angelo sa piling ng lihim ng hinahangaang nilalang. Iniwan ang yaman at kapangyarihan sa syudad upang yakapin ang tahimik na buhay sa probinsya. Hiling ng binata na makamit niya iyon
Walang puwang sa kanya ang panghuhusga ng ibang tao dahil ito ang magpapagising sa kanyang lihim na itinatago. Sino ka man? Huwag mo ko tinatakot. Lumantad ka! Magpakilala ka! Sige! Magkubli ka sa totoo mong anyo! Hindi mo ko malililang! Naaamoy kita at kilala kita kung sino ka! Natahimik siya. Umalis na kaya siya? Aba, nandito pa siya. Naririnig ko ang yabag ng kanyang mga paa. Bumalik na siya sa tunay niyang anyo. Sinasabi ko na nga ba? Hindi ako nagkakamali. Hindi ako natatakot sa'yo. Lumapit ka. Hindi kita paliligtasin ng matalim kong itak. Lumapit ka! Ah! Sa kalaliman ng gabi, isang nakagigimbal na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng nayon mula kay Mang Teryo. Malakas, puno ng takot at paghihirap. Ang dating naibsan ng pangamba ng mga tao, muling bumalik. Ngayon ay mas matindi, mas nakayayanig. Napalitan ng sindak ang kanilang pag-aalinlangan. At isang tanong lamang ang nananatili sa kanilang isipan. Ano ang nangyari kay Mang Teryo? Totoo nga ang sinabi ni Teryo. May napadpad nga aswang dito sa lugar natin. Tingnan yung nangyari sa kanya. Dila pa siya ng malaking aso. May katabi siyang matalib na itak. Hindi kaya isang naliligaw na aso lamang kung pumatay sa kanya at hindi aswang. Walang malaking aso na lumalapan ng tao dito sa lugar natin, Rosa. Pero ebidensya yan sa nangyari kay Teryo. May nakita po akong isang malaking aso nung gabing pong yun. Rosana? Nay, yun po ba ang aswang? Ang aswang ay nagpapalit ng anyo. Kung ito ay iyong nakita, Rosana, bakit hindi mo sinabi sa amin? Balaan ang lahat ng mga tao dito. Patawarin niyo po ako. Pero ang nakaharap ko pong malaking aso ay nawala din po sa isip ko eh. Bigla na lang po itong nawala at hindi ko na po nakita kung saan po nagmumula nung gabing yun. Titigan yung mabuti ang nangyari sa katawan ni Teryo. Kung ito ay simpleng paglapan ng aso, nasa ng kanyang bituka? Wakwak ang kanyang tiyan at kinain pati ang kanyang dalawang mata. Hindi ito gawain ng isang simpleng aso lamang. Ang aso ay nangangagat at hindi kumakain ng lamang loob. Aswang ang naganyong aso. Iyon ang kumakain ng tao. At totoo, may aswang sa lugar natin. Ay, totoo, may aswang nga. Diyos ko, may aswang dito. Naku, may aswang talaga pala dito sa atin ngayon. Maging mapagmatyag, mag-ingat, at mula sa araw na to, wala nang kabataan lalo sa madilim na gabi. Mga matatanda nang gagala sa pagsapit ng dilim. Ang dating payapang lugar na to ay nabalutan na ng dugo ni Teryo. Magronda ang mga kalalakihan, gumawa ng armas, kilalanin ang aswang, palayasin sa lugar na ito. Nagtulungan ang mga kalalakihan sa paggawa ng salit-saling pagroronda. Walang sino man ang nag-atubili, lahat ay alerto, nagmamatsyag at handang ipagtanggol ang kanilang nayon. Sa bawat sulok ng anino, hinahanap nila ang sinasabing pumatay kay Teryo. Nangingibabaw ang takot, ngunit dahil mas matindi ang kanilang pagnanais na mapanatili ang kaligtasan ng kanilang lugar. Lola Bunang, may pinadala po para sa inyo at sa mga nagro-ronda ang amo ko. Abay, ang dami niyang bet-bet mo ah.
Ano bang mga yan? Mga pagkain po, tsaka mga flashlight. Para daw po madagdagan ang liwanag habang naglilibot ang mga nagro-ronda. Malaki ang tulong nito sa atin. Nasaan bang yung amo mo? Lumos po saglit sa kabiasnan. Mamimili daw po. Talaga? Abay, mabuti pala ang kalooban ng amo mo, Lito. Kulang na nga lang po eh. Sumama din siya sa pagro-ronda. Abay, hindi na. Baka siya'y mapahamak pa. Bigyan mo siya ng babala na wag nang gumala pagsapit ng dilim. Sinabi ko na po yan sa kanya, Lola Bunang. Mga kasama, maraming asukal at kape dito. May mga biskwit pa. May flashlight pa. Ako, salamat naman. Ay, malaking tulong ito sa atin. Nakakapagod din mag-ronda eh. Ay, di tayo magugutom. May kailangan daw po kayo, magsabi lang po kayo sa akin. Nakahanda pong tumulong si Sir Angelo. Bukas palad si Angelo sa pagtulong. Kusa itong nagbigay upang iparating sa mga tao ang kanyang suporta. Ito ang bagay na gusto niyang gawin, ang mamuhay ng normal hanggang dumating ang isang araw na siyang magbabago ng kwento ni Angelo, kakaiba sa kwento ng kanyang nakaraan. Sana, sabi ko na nga ba may tao? May narinig akong kaluskos. Ikaw pala? Sinong kasama mo? Nasaan si Emily? Hindi ko na sinama. Kasama kasi siya ng nanay niya. Naglalako ng mga gulayin. Hindi ko na niyaya. Anong ginagawa niyo dito? Naku, Rosana, alam mo delikado ang lugar natin. Maaga pa naman, Lito. At saka, hindi ako magpapaabot ng dilim. Kaya huwag kang mag-alala. May sadya ka, no? Hindi ka pupunta rito kung wala. Gusto ko lang magpasalamat ng formal kay Sir Angelo. Talaga? Ikaw lang may lakas ng loob na kausapin siya. Ang dami ng tinulungan niya. Wala man lang nakaisip na pumunta dito sa amo ko para personal na pasalamatan siya. Alam mo ba, Lito, kung bakit? Karamihan sa mga kanayo natin, nagdududa din sa totoong katauhan ni Sir Angelo. Siya ang tinutukoy na dayuhan dito. May iba pa ba? Sandali lang ha. Titingnan ko lang kung gising na si Sir Angelo. Pero kung tulog pa, huwag mo nang gisingin. Babalik na lang ako sa ibang araw. Si Rosana ba ang kausap mo? Sir, gising na pala kayo, Sir Angelo. Sir, si Rosana nga po. Kayo po ang sadya. Papasukin mo. At ikaw, Lito, sige na, umuwi ka na. Rosana, pauwi na ako. Ano, iintayin pa ba kita? Huwag na, Lito. Baka marami ka pang gagawin sa inyo. Mauna ka nang umuwi. Uuwi din ako kagad. Sinabi mo yun ha. Sige, pasok ka na daw. Nang makauwi ka kaagad. Magandang umaga po sa iyo, Sir Angelo. Pwede bang alisin mo na ang sir sa pangalan ko? Angelo na lang. Pasensya na. Angelo, pasensya ka na. Inabala kong oras mo. Hindi ka nakakaabala, Rosana. Masaya ako dahil nandito ka. Kasi gusto ko lang iparating sa'yo ng personal. Ang lubos na pasasalamat na ginawa mong pag-abot ng tulong sa mga kabataan. Ganon din sa mga kalalakihan na nagro-ronda tuwing hating gabi. Maraming nasyahan sa malasakit mo sa amin. Mas masaya ako dahil nagustuhan niyo ang mga ginawa ko. Yun lang ba, Rosana? Ha? Nandito ka lang ba para magpasalamat? Wala ka bang ibang sasabihin? Wala na, Angelo. Pasensya na talaga. Kung ganon, nagsisinungaling ang nabasa ko sa iyong mga mata. Angelo? May mas malalim na ibig ipahiwatig ang iyong mga mata, Rosana. Ngayon ka pa ba mag-aatubiling sabihin sa akin? Angelo? Ngayon nandito ka na sa harapan ko.
Lahat ng gusto mong itanong mo na. May sinasabi tungkol sa'yo. Anong sinasabi tungkol sa akin, Rosana? Tungkol sa gumagalang aswang? Iniisip nila na isa akong aswang? Ikaw lang ang dayuhan sa aming nayon. Hindi mo sila masisisi. Mula nang dumating ka, Ginambala ko na ang katahimikan ng inyong lugar. Ganun ba, Rosana? Mula nang dumating ako, nagkaroon na ng takot ang inyong mga puso? Angelo, Ikaw, Rosana, ikaw din ba? Yun din ba paniniwala mo? Natatakot ka ba sa akin? Pero bakit nandito ka? Anong dahilan at tinahayaan mong umuwi si Lito? Bakit ka nagpaiwan dito sa akin? Huwag mong sabihin na hindi ka naniniwala. ayokong maniwala, Angelo. Dahil normal kang tao na nakatayo ngayon sa harap ko. Matatakot lang ako kung ipakita mo ang iyong anyong aswang. Ayaw mong maniwala dahil hindi kaya ng puso mo na maniwala na isa akong aswang. Angelo, Katulad ng nararamdaman ko, Rosana, hindi ako naniniwalang may aswang. Kahit paggaano kasama ng isang nilalang, kapag nasilayan ang iyong kagandahan at mabigani sa'yo, makalilimutan niyang masama siya at iiral sa kanya ang isang normal na saloobin ng isang normal na tao. anong... Gusto kita, Rosana. Dahil sa'yo, nabuhay ako ng ganito. Nabuhay ako na isa lang ang mitiin. Ang makapiling ka na ngayon ay abot kamay na kita. Angelo, Para anumang oras ay mayakap kita. Angelo, Ang mahagang kita. Angelo. Gusto kita, Rosana. Ikaw lang ang makakapagpabago ng lahat. Gusto kitang angkinin. Angelo, Angkinin ng buong buo. Angelo. Buong magdamag na inangkin ni Angelo si Rosana. Buong pusong nagpaubaya ang babae. Batid niya sa kanyang sarili na umiibig siya sa binata. Sa nangyaring pagniniig, inakala ni Angelo na tuluyan niya ng tinalikuran ang dilim ng kanyang kahapon. Hindi mo matatakasan ang aking sumpa. Wala kang karapatang magmahal at mahalin. Wala kang puso. Dugo sa dugo ang kabayaran ng lahat. Nang pagwasak mo sa puso ko, dugo sa dugo. Angelo! Angelo! Anong nangyari? Umuwi ka na, Rosana. Iwanan mo na ako. Angelo, anong nangyari sa'yo? Umalis ka na. Hindi mo ko ihahatid sa nangyari kagabi? Hindi dapat nangyari yun. Walang dapat ang mangyari sa atin. Angelo, Ligtas kang makakauwi sa inyo. Mataas na ang sikat ng araw. Umuwi ka na. Angelo, Umalis ka na. Labis na nasaktan si Rosana sa trato sa kanya ni Angelo. Ngunit puno ng pagmamahal ang kanyang puso. Naniniwala siyang may malalim na dahilan ang lahat. Ayaw ni Angelo na madamay si Rosana sa magulong mundo ng kanyang kahapon. Nakalimutan niya ang sumpa nang masilayan niya ang ganda ni Rosana. Naisip ni Angelo na kinakailangan niyang tuparin ang sumpa upang manatiling buhay kasama ang babaeng iniibig. Mga kasama,
Pwede na tayo magpahinga. Katulad ng nangyari nung nagdaang gabi. Tahimik na ang paligid. Marahil totoong walang aswang. Yung nangyari kay Teryo ay sadyang asong ligaw lamang yon na dumaan dito sa atin. Siguro, tinigbas niya ang kanyang matalim na itak kaya sinugod at nilapa ito ng aso. Tama. Kaya umuwi na tayo. O sige, uwi na kami. Ano bang nangyari sa pagruronda natin? Ano yun? Si Minda yun. Yung sumisigaw. Tara, punta natin. Oo nga, tara, dali natin. Minda! Minda! Ay, may tao sa babang ng bahay namin. Tingnan nyo, nalilisik. Ang pula-pula lang kanyang mga mata. Nakatitig sa bunso kung may sakit. Nasaan? Mga kasama, galugarin natin ang paligid. Hindi pa nakakalayo yun. Sa bubong! Sa bubong! Wala naman tao sa bubong. Hindi pa nakakalayo yun. Aswang nga yun. Tiyak na papunta yun dito. Ang sigaw ni Minda ay nakalipad yun papalayo. Hanapin natin. Kayong dalawa. Dito lang kayo. Baka nasa paligid lamang. Ihanda ninyo ang inyong mga sibat at itak. Huwag na huwag kayong magpapabaya. Huwag na huwag kayong patatalo. Kapag may nakita kayong kakaiba, sibatin nyo kaagad. Itakin nyo. Tayo na. Hanapin natin ang aswang. Habang lumalalim ang gabi, lalo pang naging masigasig ang kanilang pagruronda. Lahat ay alerto, maigpit na nagmamatiyag sa bawat kilos at ingay sa dilim. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, bigo pa rin silang mahuli ang sinasabing aswang. Hindi na nagpatinag ang ilan. Sa matinding takot at galit, naging agresibo ang ibang kalalakihan. Sa kawalan ng pag-asang mahuli ang nilalang, isang bagay lang ang kanilang napagtuunan ng hinala, ang dayuang si Angelo. At sa isang iglap, nagdesisyon silang sugurin ang kanyang bahay. Teka sandali, huwag kayong padalos-dalos. Hanggat wala ni isa man sa atin ang nakakita sa elementong yon, wala tayong karapatang mambintang. Siya lang naman ang istanghero dito sa atin, di ba? O dapat nakikinig tayo sa mga sinabi ni Teryo. Noon pa man sana'y nabigyan na natin ng solusyon ang nagpapagulo sa ating lugar. Ano ba ang katibayang hahanapin natin? Hintayin pa ba nating mangyari ang katulad ng nangyari kay Teryo? Hindi ako papayag. Mga duwag, kung ayaw yung sumama sa akin, para palayasin ang aswang na yun, pues, mag-isa akong pupunta. Ako ang magpapalaya sa dayuan na yun. Naniniwala man o hindi, naunahan na ng takot ang lahat. Mas minabuti nilang mag-ingat at hintay na lamang na mahuli ang aswang kaysa ang sumugod sa hindi tiyak kung aswang nga ang taong itinuturo. Gayong tumulong pa ito sa mga mahihirap na mamamayan na yun. Hindi na nagpapigil pang isa. Mag-isa nga itong hinarap si Angelo. Lumabas ka dyan! Huwag kang magtatago sa malaking bahay na yan! Ilantad mo ang tunay mong pagkatao! Ano po bang pinagsasabi mo, Mang Bunong? Nakakaya itong ginagawa ninyo. Wala nang iba! Ang amo mo lito, siya ang aswang! Paano naman naging aswang si Sir Angelo? Ano bang ebidensya mo? Wala! Pero siya lang naman taga rito sa atin. Siya lang naman ang bago dito, di ba? Tama si Teryo. Mula nang dumating siya dito sa ating nayon, marami na siyang tinakot na tao. Nilapa niya si Teryo. Mang Bunong, papasukin mo siya, Lito. Alam mo ba ang ginagawa mo? Oo. Bakit hindi? Huwag ka na magkunwari pa. Duwag ka para itago ang inyong mga aswang. Hindi ko kayo masisisi. Aminin mo na ikaw ang aswang. At napadpad ka lamang sa nayon na ito. Kayo ng bahalang dumiskobre. Tutulungan ko kayo para mapabilis ang paghuli sa sinasabi ninyong aswang. Pero mahina kayo. Hindi nyo nagawa. Ano? Tama kayo. May mga aswang sa lugar na to. At kung hindi nyo pa rin magawang huliin ang aswang, may mga susunod pang biktima.
Kukunwari ka! Sa pananalita mo! Hinahamon mo kami na mahuli ang aswang. Yun ang gagawin namin. Papatay namin ang aswang! Naging mas pursigido ang mga taga-nayon na huli ng aswang sa kanilang lugar. Ang mga kababaihan at ang mga kabataan tumulong na din sa pagmamatsyag. Nagtataka ako, Rosana. Napapansin mo rin ba? Na maging ang mga kababaihan, matanda man o bata, ay naghahanap na rin para mahuli ang aswang? Hindi yun. Dapat lang talaga na tumulong na rin tayo. Pero hindi yun ang tinutukoy ko. Si Angelo. Anong tungkol sa kanya? Hindi na siya lumalabas ng malaking bahay. Umiiwas ba siya sa atin? Ay, Ewan akala ko. ko pa naman. Tuloy-tuloy na ang pakikihalubilo niya sa ating lahat dito. Gustong-gusto pa naman siya ng mga bata. Hindi ba siya naiinip? Nagkukulong siya sa malaking bahay na yun. Uy, Rosana! Hoy! Naririnig mo ba ako? Rosana! Ano ba yun? Ay, sus naman! Parang wala akong kausap. Wala ka man lang bang sasabihin? Wala kang reaksyon. Tulala ka dyan. Ano bang iniisip mo? Wala. Ano bang sasabihin ko? Kung ano yung napag-usapan nyo ni Angelo noong araw na pinuntahan mo siya sa malaking bahay. Anong... Sinabi sa akin ni Lito. Ano ka ba, Rosana? Ay, para kang naingkanto dyan. Naku po. Siguro, malungkot ka, no? Tama ka na nga dyan. At akala mo siguro, hindi ko nahalata. Oy! Ano ba, Emily? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Yung mga lihim yung sulyapan sa isa't isa ni Angelo. Sus! Madalas ko kayong nahuhuling dalawa, no? At siguro, may pagkakaunawaan na kayong dalawa. Umuwi na nga lang tayo. Oy! Kaya ka lang laging tulala nitong mga nakaraang araw. Kaya ka matamlay at malungkot. Emily, Kasi nga, hindi na nagpapakita sa atin si Angelo. Nahalata ni Rosana na umiiwas sa kanya ang lalaki. Kung bakit hindi alam ng dalaga sa hindi maipaliwanag na dahilan. Hindi niya man makita ang lalaki pero para bang ramdam niya pa rin ang presensya nito lalo na tuwing oras ng gabi. Rosada, ay manong isara mo yung bintanang malapit sa silid mo. Susme, nakita mo na. Anong oras na'y delikado na, Rosada? maalinsangan po kasi inay. At saka may nagro-ronda na. Kahit na, doble ang ingat natin ngayon. Nabalitaan mo ba yung nangyari kay Minda? Maraming nagro-ronda noon. Abay inakyat pa rin sila ng aswang sa bubong nila. Ay mabuti na lang at nakita ni Minda. Kaya nakasigaw. Nay, may katabi po akong bawang at saka asin. Ano ba pinagsasabi mo? Anong bawag at asin? Abay sa pelikula lamang yan, anak. Hindi yan tatalam sa aswang. Iyan ay paniniwala lamang. Na mga kulukoy noong unang panahon. Abay ano ka ba? Magigisa at gagamitan mo ng bawang at asin ng ganyang malakas na elemento. Opo. Ay, opo inay. Ay, sige na ho. Isasara ko na. Oh, bakit wala ka pang ginagawa dyan? Sige na nay, promise po. Isasara ko to bago ako mahiga. Susmig bata ka, oo. Kaya hindi ko ba unawaan itong mga nagdaang mga araw. Parang wala ka lagi sa iyong sarili. Ay, nako. Makaupo nga po na rito. Nay, oras na po ng pagtulog nyo. Ay, paano naman ako dito makakatulog? Gising ka pa at nakaupo ka pa dyan sa may bintana. Si nanay talaga, oo. Alam ko po, nay, na may aswang dito sa lugar natin. At hindi ko po pababayaan ang sarili ko, inay. Kaya sige na po. Matulog na kayo at ako na pong bahala dito. Rosada, Nay, wag nang matigas ang ulo.
Masama po sa inyo ang magpuyat. Eh baka atakihin na naman kayo ng high blood nyo. Sige kayo. Siya, sige. Sada, kapag inatake ka ng aswang, ang yung sigaw ay kasing lakas ng sigaw ni Minda. Ha, Rosana? Si nanay talaga. Ay, hindi ko maunawaan ang sarili ko, inay. Kung bakit mas magaan ang pakiramdam ko kapag nararamdaman ko ang dampi ng hangin sa paligid kaysa sa magkulong dito sa bahay. Kumusta na kaya si Angelo? Iniisip rin kaya niya ako? Naaalala niya kaya yung ginawa namin nung gabing yun? Aswang? Diyos ko, ang kanyang mga mata, pulang-pula, malamlam. Ikaw ba ang aswang? Sino ka? Saan ka nanggaling? Bakit ka napadpad dito sa lugar namin? Ikaw ba ang pumapatay sa mga nandito? Ikaw ba ang pumatay kay Mang Teryo? At ikaw din ba ang umakyat sa bubong ni Aling Minda? Hindi ba tao ka rin? Paano mong nagawang mag-anyong aso? Bakit hindi ko kayang sumigaw? Natatakot ako pero... Ayun! Ayun ang aswang! Ang mga nagruronda. Anong ginagawa mo? Umalis ka na! Sibutin ninyo! O sintayin nyo para mamatay ang aswang na yun! Sintayin natin! Bakit nakatitig ka lang dyan? Umalis ka na! Papatayin ka nila! Sige na! Lisanan mo na ang lugar na to! Umalis ka na! Tinamaan ko! Tinamaan ko ng sibatang aswang! Sabay-sabay nating sibatin para tuluyan ang mabuksa ang aswang na yan! Tulo! Sibutin natin! Sibatin! Sibatin! Ano nangyari? Ang Panginoon ko! Rosana! Inay! Sinaktan ka ng aswang! Diyos ko! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Sugatang nakalayo ang aswang, ngunit tag-iwan ito ng matinding takot sa buong nayon. Maraming dumamay sa muntik ng maging biktima at lalong tumindi ang kanilang pagnanais na mapuksa ang nilalang na gumagambala sa kanila na payapang buhay. Ngunit tanging si Rosana ang nakaalam ng isang lihim, ang lihim na muling paghaharap nila ng aswang. Sa saglit na pagtititigan nilang dalawa, may bagay siyang nabasa sa mga mata nito, isang bagay na hindi kayang ipaliwanag. At sa kabila ng mga tanong at pag-uusisa, nanatili siyang tikom ang bibig dahil sa kanyang puso, siya lamang ang may alam na dahilan. Isang dahilan na hindi niya pa handang ipagtapat kahit kanino man. Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay. Huwag mo bubuksan ang mga bintana. Inay, Sabi ng mga nakakatanda, Rosana, kapag nakita ka ng aswang, natitigang ka sa mga mata, babalikan ka niya. Ikaw na ang susunod niyang target. naniniwala ka sa sabi-sabi, Emily? Ay, makinig ka, Rosana, at sumunod ka. Walang masama kung sumunod ka sa mga sabi-sabi. Kagabi, muntikan ka nagmalapa ng aswang na yun. Mabuti na lang nakita siya ng mga nagro-ronda. At nasibat ang aswang na yun. Kung nakinig ka lang sa akin, bakit kasi lagi mong hinahayaang bukas ang bintanang yan? Kahit na 10 oras ng gabi. Alam mo namang delikado sa lugar natin. Hanggat hindi nauhuli ang demonyong aswang na yun, ay huwag tayong maging kampante. Huwag tayong maging panatag. Eh di sana, binalikan niya si Aling Minda. Ano ay kabo?
Kung talagang masama ang aswang na yun, inay, sabi niyo, kapag natitigan niya ang isang tao, babalikan niya. Eh bakit hindi niya binalikan si Aling Minda? Sus na batang ito. Nakuha mo pa hanggang maging piloso pa. Oo nga, ano? Basta, mula sa araw na ito, hindi ka nalalabas ng bahay hanggat hindi nahuhuli ang buwisit na aswang ngayon. At wag na wag mong bubuksan kahit alinman sa mga bintana dito sa bahay. Inay, Nawala ng kalayaan si Rosana. Hindi na siya pinayagang lumabas mag-isa. Laging binabantayan. Mahigpit na inaalagaan ng kanyang ina at ng mga kanayon. Batid niyang ginawa nila ito upang protektahan siya, upang tiyaking ligtas siya sa anumang panganib. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-aalala, hindi niya mapigilan ang bugso ng damdamin sa kanyang puso. Isang matinding pagnanais na bumabalot sa kanya. Ang muling makita si Angelo. Hindi siya mapakali. Hindi siya matahimik. Kailangan niyang malaman ang totoo. Sino nga ba si Angelo? Ano ang lihim na bumabalot sa kanya? At bakit hindi niya kayang kalimutan ang kanilang huling pagkaharap? Sir Angelo! Sir Angelo! Anong kailangan mo? Sir. Pasensya na po sa istorbo. Nag-alala po kasi ako sa inyo eh. May nangyari po ba sa inyo? Bakit mo na itanong? May patak po kasi ng dugo rito sa sahig. Ano po bang nangyari sa inyo, sir? Masyadong madulas ang sahig. Tumama ang aking siko sa pinto. Kundi lang naman to. Huwag mo nang alalahanin. Ho? Kung tapos ka na sa trabaho mo, makakauwi ka na. Kung gusto mo na magpahinga. Ako kasi, gusto ko na magpahinga. Kararating ko lang sir eh. Magpapahinga lang ho ba kayo? Hindi ho kayo matutulog? Kahit gabi? Marami kang tanong. Pasensya na sir. Pagkatapos mong magluto at maglinis, umuwi ka na. Opo sir. Sige po sir Angelo. Pambihira naman ako. Ni minsan, di pa nga ako nakakapag-floor wax sa side. Paano kikintab at dudulas ito? Bakit nagpaparinig ang amo ko? Ibig sabihin, kailangan ko na talagang mag-floor wax ng sahig. Lito? Tarantado ilega! Sus naman sir, kinulat nyo naman ako sir. Ang bilis nyo naman. Nakatayo agad kayo sa likod ko. Anong balita sa labas? Sir, yung nangyari sa inyo, bakit may balot sa braso ninyo? Sagutin mo ang tanong ko. Nagkagulo ho. Pero mabuti at walang nangyaring masama kay Rosana. Naku sir, muntik-muntik ka nang malapan ng aswang si Rosana kagabi. Hindi mangyayari yun. Ho? Mabuting babae si Rosana. Yun po talaga sir. Mabuti po talaga siya. Pero mas mabuti na din po yung nangyari kagabi sir. Dahil nasibat yung aswang. Tinamaan. Sapul. Hindi pa nila tuluyang nahuli ang aswang. Dapat sana tinapos na nila. Wala na sanang problema. Sayang nga sir eh. Mabilis yung nakatakas yung aswang. Paano nga naman mahuhuli? Lumilipad yung aswang sir. Mula sa aso, naging sa paniki, tapos ang bilis lumipad. Kumusta si Rosana? Nakakulong sa bahay nila. Ayaw palabasin ng nanay niya. Sarado lahat ng bintana. Nakakulong si Rosana? Opo. Siyempre, mag-iisang anak yun ni Aling Rosa. Paano kung wala pa si Rosana? Hindi wala na yung pinakamagandang dalaga sa nayo namin. Dito, may gusto ka ba sa kanya? Naku sir, walang di magkakagusto kay Rosana, no?
Hindi po kami talo nun. May gusto ako sa kanya pero iba yung gusto ni Rosana. Hindi ko alam kung sino pero nakalimutan ko na ang nararamdaman ko sa kanya. Buot kasi sa kaibigan ko na, ikababata ko pa. Hindi natin alam kung anong itinadhana at kung ano ang hindi. Maraming bagay dito sa mundo na imposible pero nagiging posible. Wow! Ganda lang sinabi niya, Sarah! Pero isa lang ang tatandaan natin. Lahat ng bagay may katapusan. Sir? Palaisipan iyon kay Lito na binitiwang salita ni Angelo. Maging ang katiwala, hangang-hanga sa kabutihan ng kanyang amo at awa ang nararamdaman niya. Pero dahil mag-isang nabubuhay, malayo sa kabiasnan, wala na isa man sa pamilya ang dumadalaw rito. Samantala, kahit mataas na ang sikat ng araw, ginagawa pa rin ng mga kalalakihan ang magronda. Naniniwala silang mahina ang aswang sa tama ng sibat na tinamo nito. Sundarin niyo ang patak ng dugo. Matutunto natin ang pinagtataguan ng aswang na yon. Baka katakas na naman ang demonyo na yun. Bakit kayo huminto? Hanggang dito lang patak ng dugo. Marahil, mula dito nakaipon na siya ng lakas. Nagpalitan ng anyo para lumipad. Malas talaga, no? Matalino talaga ang aswang na yan. Hindi isang normal na aswang ang napadpad dito sa ating lugar. Tsaka masukal pa lugar na to. Walang kabahay-bahay. Wala tayong maituturong bahay kung saan man siya dumapo. Pero wag tayong mawawalan ng pag-asa. Mahuhuli din natin ang aswang na yan. Naging tahimik ang sumunod na mga gabi. Walang narinig na pag-alulong ng aso. Walang kaluskos o senyales ng paglaglag ng lupa. Ang labis na katahimikan ay naghatid ng matinding kaba sa lahat. Dahil alam nilang sa pagbabalik ay mas malakas pa ang aswang at gagawin nito ang paghihiganti. Samantala, si Rosana ay hindi mapakali. Lalo pat nararamdaman nito ang kakaiba sa katawan. Ay, ano bang nakain mong bata ka? Kanina ka pa dyan nagsusok ah. Wala ho, inay. Kahapon pa nga ho ako walang gana kumain eh. Abay, ano ka? Buntis? Ho? Abay, syempre hindi. Paano ka namang mabubuntis? Eh di wala ka namang kasintahan. Wala kang kasintahan. Hindi ba, Rosana? Wala po, inay. Dahil wala ka namang sinasabi sa akin. At alam kong hindi ka maglilihim sa akin, ha anak? Hindi ho, inay. Oh, siya, inumin mo itong halabang ugat. Tiisin mo lang ang lasa niyan para gumana ang pakiramdam mo. Baka nalamigan yung sikmura mo. Oh, eto, inumin mo. Baka naman kasi hindi ka na nakakalaghap ng sariwang hangin. Ay, naiintindihan mo, Rosana, kung bakit kita hindi pinalalabas ng bahay. Naiintindihan ko po, inay. Mas nakakakaba ngayon. May nangyari ho ba? Natuntun ba nila ang kinaroroonan ng aswang? Hindi. At nakapagtataka dahil ilang gabi ng tahimik. Inay? Ang sabi ng mga nagro-ronda, may panganib na darating dahil nag-iipon ang lakas ng aswang. Nay? Bakit ganyan ang reaksyon mo? Lahat ho ba talaga ng aswang ay masama? Kumakain at pumapatay ng tao? Hindi lang ng tao, kundi mga hayop. Yun ang pagkakaalam ko. Bakit? May aswang bang mabait? Paano kung may aswang na
na hindi niya gusto na naging isa siyang aswang? Maaaring naipasa labag ito sa kanya ng mga dinudo. Maaari naman na namana. O maaaring dahil isang sumpa ng isang aswang. Nay, Ay, dako! Sus Maria, batang ito! Marami kang lamig sa sikmura. Ay, maglalaga pa ako ng mga halabang ugat at nangang gumaan niyang pakiramdam mo. Dahil sa hindi maipaliwanag na panghihina at matamlay na kalagayan ni Rosana, napilitan ang kanyang ina na hayaan na siyang lumabas ng bahay. Inisip nito na makabubuti para sa anak ang sariwang hangin at muling makahalubilo ang mga tao sa nayon. Ngunit sa likod ng pangyayaring yun, may ibang dahilan si Rosana. Alam niyang ito ang pagkakataon niya, pagkakataong matagal niya nang hinihintay. Nang makalayo na sa mata ng kanyang ina, agad niyang tinahak ang daan patungo sa kinaroroonan ni Angelo. Hindi siya nag-atubili. Kailangan niyang makita ito. Kailangan niyang marinig ang katotohanan mula mismo sa kanya. Angelo? Angelo? Rosana? Angelo! Angelo, salamat at ligtas ka. Salamat at buhay ka. Rosana, Alam ko, Angelo. Alam ko. alam mo? Nararamdaman ko. At alam ko rin na hindi ka masamang tao. At kahit ano pang sabihin nilang lahat, ramdam ko na kakaiba ka, Angelo. Hindi ka katulad ng sinasabi nila. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi ka na dapat nagpunta rito. Gusto kitang makita. Ipinagtabuyan na kita, Pero labag yun sa kalooban mo. Rosana. Hindi mo ko aangkinin ng gabing yun. Kung hindi mo ako mahal at nagpaubaya ako, dahil mahal kita. Huwag mong sabihin yan. Mahal kita, Angelo. Mahal kita. Angelo? Hindi ka dapat madamay sa sumpa. Utang na loob, Rosana. Umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako. Naaalala mo ba? Nung una tayong nagkita, naaalala mo yun? Isa akong aswang. Sa pangalawa, Angelo. Kaya ka napahamak dahil sa akin. Ipinagkanulo ka ng iyong nararamdaman. Mahal mo ko. Rosana, Kung masama kang aswang, wala kang pipiliin. Wala kang sasantuhin na kahit na sino. Kaya mo silang patayin. Kaya mo kainin. Pero hindi, Angelo. May puso ka at marunong kang magmahal. hindi. Wala akong puso. Hindi ako marunong magmahal. Angelo, Umalis ka na. Umalis ka na. Rosana, kaya mong magbago. Tutulungan kita. hindi kayang baguhin ang isang sumpa. Ang sumpa, Rosana. Huwag mong sabihin yan, Angelo. Binigay ko ang sarili ko sa'yo. Pati na ang buo kong pagkatao. Tinalikuran ko ang pamilya ko sa probinsya. Huwag mo akong iwan. Wow. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? No strings attached. Wala akong pakialam. Binigay ko na sa'yo ang gusto mo. Binigyan kita ng magandang trabaho. Mataas na sweldo. Ginusto mong ibigay sa akin ang sarili mo. Kahit hindi kita pinilit. Mahal kita, Angelo. Mahal na mahal kita. Hindi kita mahal. Angelo! Paano ko ipapakilala at iharap sa buong mundo ang ganyan? Napakasimple mong babae na hindi mo kaya maglakad sa sikat ng araw ng mahabang oras. Bigla kang nalulusaw na parang sa gabi naman bigla kang nawawala.
Hindi ka normal. Hindi mo ako maaring iiwan. Iiwanan na kita. Maghanap ka ng ibang lalaking na babagay sa'yo. May iniibig ka na bang iba? Wala ka na doon. Hindi mangyayari yan, Angelo. Ano? Wala kang karapatang magmahal. At ang sino mang iibig sa'yo ay makakatikim ng aking sumpa. Ng sumpa ng aking mga ninuno. Ano? Pinilit kong mabuhay ng normal na tao. Tumira ako sa magulong mundo mo. Tapos sasaktan mo ako. Amira? Ako si Amira, ang nag-iisang babae sa angkan ng mga aswang. Hindi papayag na sasaktan lang at iiwan ng lalaking normal na katulad mo. Sapitin mo ang sumpa mula sa aking mga ninuno. Wag kang lalapit. Nababaliw ka na. Kamatayan mo lang ang puputol sa sumpa. Tanggapin mo ang sumpa ni Amira! Hindi! No, wag! Wag! Ah! 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 Magkaiba tayo ng mundo, Rosana. Nabubuhay ako sa sumpa. Kamatayan ang matatamo mo kung maiiralin mo ang nararamdaman mo para sa akin. Angelo. Kaya utang na loob pa. Umalis ka na. Tumakas ka na habang may oras pa. Hindi ako aalis. Sasamahan kita, Angelo. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Masasaktan ka lang, Rosana. Kung kamatayan mo makakaputol ng sumpa, sasama na ako sa'yo. Sasama ako hanggang sa kamatayan, Angelo. Rosana. Kailangan natin magmamala mabuti. Baka nandun yung loswang. Sige, tunto kayo. Tunto kayo. Nakita kong pumasok si Rosana sa malaking bahay. Pero hindi ako tiyak kung nasa loob pa siya. Eh, alam mo ang nangyari sa anak ko, Lito. Bakit hindi mo siya pinikilad? Pero Aling Rosa, wala naman po masamang mangyayari kay Rosana. Magkakilala naman po sila ni Sir Angelo. Hindi ho ito ang unang pagpasok ni Rosana sa malaking bahay. Iba ang sitwasyon ngayon. Dahil kilala ng aswang si Rosana. Hindi naman ho siya pababayaan ni Angelo. Maliban na lang kung nasa loob ng malaking bahay na yan ang aswang. Angelo! Kung naririyang ka o nandyan si Rosana, palabasin mo siya! Angelo! Iba ang kaba ng dibdib ko. Baka akong napahamak na ang anak ko. Rosana! Anak! Rosana! Ano yun? Ano yun? Aswang! Manta kayo! Nasa paligid lang ang aswang! Galing sa loob ang tunog. Nasa loob ng malaking bahay. Ay, Rosana! Nandito silang lahat. Angelo, huwag kang lalabas. Alam kong mangyayari ito. Tutundukan ko ng paghihirap ko. Hindi. Huwag mong sabihin yan, Angelo. Walang imposible sa Diyos. Naniniwala ka, di ba? May Diyos, Angelo. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya niyang baguhin ang lahat. Kaya mong alisin ang sumpa. Hindi sa lugar na to, kundi sa ibang lugar, Angelo. Angelo, pakiusap. Huwag kang lumabas. Umalis ka na. Lisanin mo na ang nayong ito, Angelo. Pagod na ako, Rosana. Pang ilang lugar na itong napuntahan ko. Tumira ako sa kung saan-saan na hindi ako nakakapampiktima, na wala akong masasaktan. Angelo. Pero sa bawat napupuntahan ko, may galit sa aswang. Wala silang pakialam sa sumpa. Mabilis silang humusga
At sa bawat sumusubok na paalisin ako, nilalapa ko sila. Angelo! Hindi ko mapigilan. Kasama na ng sumpang pumatay ako. Kumakain ako ng laman ng tao, ng hayop at sumisipsip ako ng dugo. Hindi matatapos ang lahat ng ito. Ayoko na mag-anyong aswang. Ayoko nang pumatay ng inosenteng nilalang. Angelo! Kung totoong makapangyarihan ng Diyos, ipanalangin mo ko, Rosana. At sa lahat ng ginawa kong kasalanan, kapag namatay ako, bubuksan niya ang kanyang kaharian para sa akin. Angelo! Angelo, wag! Wag, Angelo! Nakikiusap ako! Biyag si Rosana ng aswang. Ano? Panginoon ko! Iligtas niyo po ang anak ko sa aswang. Ihanda ninyo ang mga kasiba. Ay, Diyos ko. Huwag patatakasin ang aswang na yan. Sa araw na ito, kailangan mawala na sa nayong ito ang aswang na yan. Ihanda ninyo ang inyong mga sibat. Wala na siyang laban sa atin, sa dami natin. Angelo! Nakikiusap ako! Wag! Wag niyo siyang sasaktan! Hindi siya lalaban! Hindi siya masamang aswang! Rosana, hindi mo alam ang sinasabi mo. Tumakbo ka papunta sa amin dito. Nakaharap na siya dito sa amin. Iligtas mo na ang iyong sarili. Angelo, hindi ka dapat mamatay. Huwag mong gawin ito, Angelo. Dinadala ko ang bata sa aking sinapupunan. Buntis ako, Angelo. Pagkawalan niyo na ang sibat! Patayin na ang aswang! Patayin! Patayin! Wag! Lumayo kayo! Tingnan ninyo mabuti! Unti-unti na siyang bumabalik sa kanyang tunay na anyo! Si Sir Angelo! Si Angelo ang aswang? Totoo nga! Siyang aswang! Ano yun? Ito sa atin na yun! Totoo siyang aswang! Ay, Panginoon ko! Angelo! Mali mo nga. Sabihin sa akin, Rosana. Gusto ko marinig. Mahal kita, Angelo. Salamat. Nagsisisi ako sa aking kasalanan. Ipanalangin mo ko. Nagpatawarin ako ng Diyos. Pinapatawad ka na niya, Angelo. Walang kasing buti ang Diyos. Rosana. Mahal kita, Angelo. Mahal na mahal kita. Rosana. Angelo! Gaano man katalinghaga ang buhay ng isang tao, may mga lihim na sadyang mahirap tanggapin. Mga lihim na maaari magdulot ng takot at puot o trahedya. At sa ilang pagkakataon, ang mga lihim na ito ang nagiging dahilan upang dumaan ang isang tao sa isang karumal-dumal na kapalaran. Hindi sapat ang salitang pag-ibig upang burahin ang lahat ng sakit at kasalanan, sapagkat sa mundong ito, hindi ang damdamin lamang ang nagtatakda ng wakas, kundi ang kapalaran mismo ang may hawak ng huling paghuhusga.